Magandang umaga mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa kung paano ma-overcome ang panic attack. Alam nyo kasi mga ka-anxiety, ganito kasi yan, no? Ang panic attack kasi, no? Ito ay normal. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang panic attack ay normal at natural. Dahil ito ay mekanismo ng katawan natin. Ngayon, kapag ka nagpa-panic attack tayo, yung katawan natin ay tumutugon sa kung paano ito dapat mag-react. Kaya ito ay normal lang. Ngayon, ang nagpapalala kasi dito at yung nagpapatindi dito ay yung patuloy tayong nagbibigay ng signal na mag-alala dito sa panic attack na ito at maniwala na ito ay delikado. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. At itong kaligtasan na ito yung nagiging dahilan na helpless tayo, hopeless tayo, nawawalan na tayo ng gana sa buhay, nawawalan na tayo ng interes sa buhay. Dahil nga, ang pakiramdam natin ay hindi na tayo ligtas. Pero ang katotohanan, ang panic attack ay normal ito at natural ito dahil nga ito ay mekanismo ng katawan natin. Ang nagpapalala lang talaga dito, iyon ngang patuloy tayong nagbibigay signal na mag-alala at paniwalain ang sarili natin na ito ay isang delikado. Yung nagpapanatili kasi sa'yo sa isang kaguluhan at patuloy na nagiging dahilan ng panic attack mo ay yung reaction mo na hindi mo dapat ginagawa, gaya ng mag-alala at maniwala na ito ay delikado. Ang panic attack, dapat alam nyo na ito ay hindi sakit at hindi rin ito basta sumulpot lang. Hindi rin ito lampas ng iyong kontrol. Yung sentro kasi ng takot sa ating utak, hindi nito naiintindihan ang mga salita. Ang naiintindihan nito ay ang ating reaksyon lang. Kaya kung nagpapanik attack tayo o kung nagpapanik attack kayo, tutugon ito kung paano ka mag-react. Kaya nga sinasabi na hindi ang nararamdaman ang tunay na problema, kundi yung reaction mo sa nararamdaman mo, yun ang tunay na problema. Ang ibig sabihin kasi nito na kapag nagpapanik attack ka tapos meron kang ginawa, yun nga yung reaction mo, yun talaga yung nagpapahamak sa'yo. Ang panic attack, harmless ito. Kaya sinasabi na harmless ito dahil totoo nga yung nakakatakot, pero yung delikado, hindi yung totoo. Kapag nagpapanik attack kayo, tapos ginagawa nyo na nga yung recovery nyo dahil naiintindihan nyo na nga ito, pero minsan na-frustrate pa rin kayo dahil minsan hindi nyo nga nakakaya dahil hindi naman lahat kasi i-perfect. Diba? Kailangan naman talaga ito ng pagsasanay. Kaya ito yung dapat nyong gawin. Kaya unang-una kasi, no, kung natataranta ka, sanayin mo na, pabagalin mo ang kilos mo. Pangalawa, manatili ka lang kung saan ka naroroon kung nagpapanik attack ka. Huwag kang tumakas. Pangatlo, payagan mo kung ano ang sinasabi ng isip mo. Huwag mong hilingin na huminto siya. Pang-apat, payagan na maramdaman ang mga physical sensation. Huwag nang lumaban. Panglima, kung hiningal ka, pabagalin mo ang paghinga mo. Pang-anim, sa katotohanan ka lang maniwala. Huwag kang maniwala sa salitang paano kung. Pangpito, yung mga gusto mong iwasan kapag nagpapanik attack ka ay kailangan mong harapin yun. Pangwalo, ito yung kapag nagpapanik attack ka, gawin mo yung kabaliktaran. Halimbawa, kung sinasabi sa'yo ng isip mo na magtago ka, huwag kang magtago. At ito naman yung pangsyam, ito yung pinaka-importante sa lahat. Palitan mo yung salitang hindi ko kaya ng salitang natututo ako. Itong siyam na nabanggit ko na ito ay hindi ito suppression, hindi rin ito paglaban, at higit sa lahat hindi ito distraction, kundi ito yung tamang
reaksyon. Dahil gaya nga ng sabi ko, yung sentro ng takot sa ating utak ay hindi nito naiintindihan ang mga salita. Ang naiintindihan nito ay yung ating reaksyon. Kaya ito yung dapat nating maging reaksyon, itong siyam na ito na nabanggit na ito. Para mas maintindihan nyo kasing mabuti, no, na ang panic attack ay isang build-up energy. Ang ibig sabihin, itong enerhiya na ito yung inimbak ng katawan natin sa mahabang panahon. Ngayon, panahon na para ito ay ma-release. Kaya kapag ka nararanasan nyo yung panic attack, ibig sabihin nun, pinapakawalan yun ng katawan natin. Kaya sa maniwala kayo't sa hindi, yun ay natural at yun ay normal. Dahil yun nga ay mekanismo ng katawan natin. Ngayon, hindi nyo yun dapat katakutan. Dahil gaya nga ng sabi ko, yun ay pinapakawalan ng katawan mo na enerhiya. Yung enerhiya na yun yung tinatawag na adrenaline. Yung adrenaline na yan ay lilipas din yan. Kaya siya lilipas dahil hindi niya kayang supplyan yung sarili niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kahit meron kayong gawin o wala dyan sa panic attack nyo, ay lilipas at lilipas pa rin yan. Kaya mas maganda na wala na kayong gagawin para kayo ay matuto. Dahil kapag meron pa kasi kayong gagawin sa panic attack nyo, ang ibig sabihin kasi niyan ay mapro-frustrate kayo. Ang ibig sabihin ng frustration ay hindi ka nakatakas, hindi ka nakapagtago, hindi mo nasolusyonan yung problema mo, hindi mo na iligtas yung sarili mo. Pero ang katotohanan lang dito talaga ay hindi ka lang talaga natuto. Ang panic attack, hindi mo dapat ito tinatakasan, tinataguan, sinusolusyonan, at higit sa lahat, hindi mo dapat nililigtas ang sarili mo dito dahil wala ka sa sitwasyon ng delikado. Nasa sitwasyon ka lang ng disorder na hindi ka dapat nagre-react. Uulitin ko lang yung sinabi ko sa umpisa para mas maintindihan nyo at mas makuha nyo pa. Ang panic attack, ito yung normal at natural dahil ito ay mekanismo ng katawan natin. Kapag nagpa-panic attack tayo, yung katawan natin ay tumutugon sa kung paano ito dapat mag-react. Kaya ito ay normal. Ngayon, ang nagpapalala ay yung patuloy tayong nagbibigay signal na mag-alala at maniwala na ang panic attack ay delikado. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. Ngayon, kapag hindi natin nakamit yung kaligtasan na hinahangad natin, yun ang dahilan ng helpless at hopeless tayo.